Si Gardo ay isang lalaking biniyayaan ng mukhang tila hinulma ng mga anghel. Ngunit may ugali na mas masahol pa sa mga demonyo. Sa bawat kanto ng bar, sa bawat sayawan, at sa bawat pagtitipon, ang kanyang pangalan ay bukang bibig. Hindi dahil sa kabutihan, kundi dahil sa husay niyang mambihag ng mga pusong marupok. Para sa kanya, ang mga babae ay parang mga tropeyo lamang o mga pahina ng isang pocketbook na pagkatapos basahin ay itatapon na lamang sa isang tabi. Wala siyang pakundangan. Ang luha ng isang babae ay musika sa kanyang pandinig, isang patunay ng kanyang kapangyarihan. Sa lahat ng kanyang nabiktima, ang pinakanatatangi ay si Manuela. Si Manuela ay isang tahimik at mahinhin na babae mula sa isang liblib na baryo sa timog. Hindi siya tulad ng ibang mga babaeng nakakasalamuha ni Gardo na mahilig sa marangyang gamit. Si Manuela ay simple. May mga matang tila malalim na balon ng misteryo. Ngunit ang hindi alam ni Gardo, ang pamilya ni Manuela ay nagmula sa isang sinaunang angkan na may hawak ng mga lihim na karunungan. Mga dunong na mas matanda pa sa sibilisasyon. Mga ritual na nag-uugnay sa mundo ng mga buhay at sa mga puwersang hindi nakikita. Niligawan ni Gardo si Manuela nang may matatamis na salita at mga pangakong tila ginto. Sa huli, nakuha ni Gardo ang nais niya. Matapos ang isang gabi ng kanilang pinagsaluhan, hinarap ni Gardo si Manuela nang may nakakaasar na ngisi. "Akala mo ba seryoso ko?" Pagtawa niya habang nagbibihis. "Isa ka lang sa listahan ko, Manuela. Masyado kang naging madali." Hindi umiyak si Manuela sa kanyang harap. Tumitig lang ito ng diretso sa kanyang mga mata. Isang titig na tila tumatagos sa kanyang kaluluwa. Pagkatapos ng gabing yun, biglang naglaho si Gardo. Lumipat ng ibang lungsod upang iwasan ang anumang pananagutan. Bitbit ang kanyang yabang at walang pagsisisi. Lumipas ang ilang buwan. Isang gabi, habang nasa gitna ng isang maingay at mausok na bar si Gardo, hawak ang isang baso ng alak at may kaakbay na bagong biktima, bigla siyang natigilan. Isang kakaibang init ang sumiklab sa kanyang ari. Noong una, akala niya ay epekto lamang yun ng alak o pagod. Ngunit ang init ay mabilis na nag-ibayo. Naging parang apoy ito na nanunuot, hindi lang sa kanyang balat, kundi hanggang sa kaibuturan ng kanyang mga buto. Napabitaw siya sa kanyang baso. Ang ingay ng paligid ay naging malabo. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila nagbobomba ng kumukulong asupre sa kanyang mga ugat. Nagmamadali siyang lumabas ng bar. Pasuray-suray na naglakad patungo sa kanyang sasakyan, habang ang pawis ay bumubuhos sa kanyang noo na tila nang galing sa apoy ng impyerno. Nang makauwi siya sa kanyang marangyang kondo, agad siyang humarap sa salamin ng banyo upang hilamusan ang kanyang muka. Ngunit ang nakita niya ay nagpangatog sa kanyang mga tuhod. Ang kanyang mukhang dati ay kinahuhumalingan ng marami ay unti-unti nang nagbabago. Ang kanyang balat ay naging kulay abo, tila lupang natuyo. Nakita niya ang sariling mga mata na lumulubog sa mga uka ng kanyang bungo. Sa bawat segundong lumilipas, ang kanyang itsura ay nagmumukhang isang bulok na bangkay na matagal nang nalibing. May mga bahagi ng kanyang pisngi na tila natutunaw at lumalawit na. Inilalantad ang naninilaw na ngipin at gilagid. Gusto niyang sumigaw, pero ang tanging lumalabas sa kanyang bibig
ay isang mahinang kalos na parang hinihingal na hayop. Habang nakatingin sa salamin, naramdaman niya ang mas matinding kilabot. Sa ilalim ng kanyang manipis na kulay ubing balat sa braso, may mga bagay na gumagalaw. Tila may mga maliliit na uod o nilalang na lumalangoy sa loob ng kanyang mga daluyan ng dugo. Nakikita niya ang mga ito na bumubukol. Mabilis na gumagapang mula sa kanyang pulso patungo sa kanyang balikat at pagkatapos ay sa kanyang dibdib. Bawat galaw ng mga nilang na yon ay nagdadala ng matinding hapdi. Tila ba kinakain nila ang kanyang mga laman mula sa loob. Ang kanyang dugo ay hindi na dumadaloy upang magbigay buhay. Ito ay naging isang sapa na puno ng mga parasitiko na sumisipsip sa kanyang huling lakas. Ang pinakamalalang bahagi ng kanyang pagdurusa ay dumarating tuwing kailangan niyang umihi. Sa halip na likido, ang lumalabas sa kanyang katawan ay mga piraso ng basag na bote at matatalim na bubog. Ang bawat pagtulo ay tila 1,000 karayom na humihiwa sa kanyang ari. Ang tunog ng mga bubog na tumatama sa porselanang inidoro ay tila isang malupit na paalala ng bawat salitang binitawan niya upang saktan ng damdamin ng mga babae. Gabi-gabi, sinusubukan niyang matulog upang takasan ang sakit. Ngunit ang kama niya ay nagmistulang isang higaan ng mga pako. Mararamdaman niya ang pagpunit ng kanyang mga internal organ habang ang mga piraso ng salamin ay patuloy na nabubuo sa loob ng kanyang pantog. Ang kanyang lakas ay tuluyang naubos. Hindi na niya maiangat ang kanyang kamay at ang kanyang hininga ay amoy nabubulok na karne na rin. Sa kanyang huling sandali, habang nakahiga sa sahig dahil hindi na niya kayang umakyat sa kama, naging madilim ang buong paligid. Ang tanging liwanag na lang ay ang malamig na sikat ng buwan na tumatagos sa bintana. Sa dulo ng kanyang paningin, nakita niya ang isang anino. Doon nakatayo si Manuela. Wala siyang emosyon sa kanyang muka. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagmamahal kay Gardo, ngayon ay wala ng kislap. Tila 2 itim na uling. Sa kanyang mga kamay ay hawak niya ang isang lumang garapon na yari sa madilim na salamin. Sa loob nun, libo-libong itim na insekto ang nagkakagulo. Nag-uumpugan sa dingding ng garapon, naghihintay na pakawalan. Lumapit si Manuela sa kanya nang walang katunog-tunog. Yumuko ito at bumulong sa kanyang tenga. Boses na tila galing sa ilalim ng lupa. Ang bawat bubog ay ang bawat luhang pumatak sa aking mga mata. Ang bawat uod sa iyong dugo ay ang bawat kasinungalingang itinanim mo sa aking puso. Ngayon, Gardo, dadalhin mo ang aming mga alaala hanggang sa kabilang buhay. Binuksan ni Manuela ang garapon. Ang huling nakita ni Gardo bago tuluyang magdilim ang lahat ay ang kawan ng mga itim na insekto na dambuhala ang laki. Mabilis na lumipad patungo sa kanyang bukas na bibig. Kinakain ang kanyang huling hininga hanggang sa maging isang tuyong kalansay na lamang siya sa gitna ng kanyang marangyang silid.